sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. May nakita ang Malacanang at inihayag ito ni Atty. Claire Castro kung paanong na-fake ang police report na inilabas laban kay FL Lisa Marcos. Hindi mo akalaing may ganitong nangyayari. Ang misteryosong dokumentaryo, paanong na-fake ang police report laban kay First Lady Lisa Marcos. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Biglang pumutok ang balita, may lumabas umanong police report laban kay First Lady Lisa Marcos. Pero teka, paano nangyaring detain siya kung nakita siyang nasa concert sa Philippine Consulate General at sa isang opisyal na event sa parehong araw? Iniuugnay kasi si First Lady Lisa Araneta Marcos sa kaso ni Paulo Tantoco na talaga namang sumiklab sa social media at sinasabing may kinalaman daw si First Lady Lisa sa pagkamatay ni Tantoco. At ito nga ang ating sinasabi, paano nangyaring dinitain daw siya kung nakita siyang nasa concert sa Philippine Consulate General at sa isang opisyal na event sa parehong araw. March 10, 5:58 AM, sinasabing ito raw ang oras ng pag-turnover ng ICCFF. Pero teka, paano naging totoo kung 12:05 noon pa lang ng March 8, ayon sa medical report ay dineklara ng patay ang subject na lalaki? Paano nga ba? Paanong may arrest kung patay na pala ang subject bago pa man daw ma-detain? Atin pang pakinggan si Atty. Claire. Si First Lady, kailan yun? March 8, di ba? Kung namatay March 8, edi March 8, 9, 10, 11. Di ba? 4 na araw lumalabas na na-detain kasi March 11 hinuli. So, lumalabas kasi is hinuli si Pangulong dating Pangulong Duterte in exchange. Remember that kwento? Meron kasi sinabi dito, Duterte also claimed that March 11 arrest and turnover of the ICCFF was an attempt to cover up, di ba? So, March 11 is para i-cover up itong controversy na to. Now, dahil naglabas ng medical legal certificate or medical certificate para doon sa kay Paulo Tantoco, ni walang pangalan ang First Lady kung ano man to medical certificate. May pangalan ba si First Lady sa medical certificate? Wala. Now, since hindi nila ma-link si First Lady, pinakita nila ngayon tong fake, or let's say, ayoko sabing fake, altered, binago lang kasi, binago yung dulo. Fake news, fake reports, sino ang nasa likod? Ayon sa pagsisiyasat, si Atty. Claire Castro, isang broji, isang tinuguriang mamahayag, ang nagpost ng dokumentong ito sa kanyang Facebook. Ngunit makitang altered ito, may cut, may double spaces daw at mukhang inedit para sirain ang reputasyon ng unang ginang. Sa ilalim ng batas, ito ay maaring ituring na cyber libel at hindi protektado ng freedom of speech kapag ang layunin ay paninira, hindi pagbabalita. May mga sinampahan na ng kaso at sa oras na marestora ito, sabi pa ng NBI, ay baka sila ay magmakaawa ng freedom of press. Ngunit ang katotohanan, may hangganan ang kalayaan kapag may paninirang puri, lalo na kung may kinalaman sa integridad ng ating gobyerno. Ang tanong, sino ang susunod na mahuli at sino ang talagang utak sa likod ng peking police report?
bigla na lang sila pinagdadampot, no? Later I'll show you yung mga warrant of arrest na hawak na namin. Ganun. Kaya tumigil na sila. Baka pagka yung bigla na lang silang inaresto, tsaka sila iiyak-iyak, sasabihin na freedom of expression, freedom of the press, ganyan. But then, lagi ko sinasabi, hindi yan absolute. Mayroon yung limitation. Pag dumalampas ka na doon sa hangganan, libelous na mga pinagsasabi mo, kasinungalingan na pinagsasabi mo, nagkikreate ka na ng gulo sa bansa natin, that will be inciting to sedition. No? Yung mga libelous remarks. Cyber libel. Ano ba? Lagi na lang ba natin i-politicize itong mga krimen na ito? Pagka kinasuhan ka, politika? Hindi na tama. Hindi na tama. It is high time siguro na magkaroon na kami ng serious effort na to start fighting cases against these people. Maling petsa, maling detalye ang timeline ng katotohanan. Sa isang bahagi ng video ni Attorney Claire, ipinakita din niya ang lehitimong police report. Anong napansin? March 8 ang date sa dokumento, pero ayon sa mga detractor, March 11 daw ang cover-up. Isa pang katanungan, kung detained si FL noong March 8, bakit siya nasa event ng Girls Council of the Philippines at bakit siya nakauwi ng Pilipinas? May litrato, may video, buhay na ebidensya. Ipinakita rin ni Attorney Claire ang video ng concert ni Arjo Atayde na dinalahan umano ni FL sa parehong araw. Naroon din sina Dingdong Dantes at Kalad Karin. So wait, ito. Ayan mas maliwanag mga kakli. So this is Saturday, kung na-detain, diba? Problema kasi ito, nasa Facebook naman to, pero talagang pinipilit na lang na-detain eh. Tingin nyo ba, makakapag-celebrate siya dito? Concert with all these artists? Parang siya na to, tingin nyo, Arjo, Atayde? Ayun pala, mag-ina. Kung na-detain, katulad nung kanilang sinasabi, ang tingin nyo, ang police report, gagawa ng screen name. Katotohanan dito, kasi talagang fake news to. So, nasa ng detention, di ba? So, para mabago ngayon, ang kwento, may iba silang style. Kasi napakita natin na imposible mag-March 8. Kung 12 noon dineclare na patay at na-detain si FL, bakit nasa concert? At dito natin makikita ang katotohanan, ang inalter na dokumento, binusisi, binisto. Sa isang bahagi ng police report, may maling grammar at spacing daw. May linya raw na officers entered the room and observed hotel security performing chest compression. Pero may puwang, parang may inalis o dinugtungan. Pagkatapos ipinakita ni Attorney Claire ang orihinal na dokumento mula sa opisyal na source, malinaw na na-edit daw. May mga bahagi ring hindi tumutugma sa medical certificate na ginamit para palitawing may kinalaman si First Lady sa isang insidente. Ito mga ka-clear, sa kopya natin, wala tong pink na yan. And because of that, because of this, daming na nagagalit. Diba? Nakita nyo ba yung, well, anyway, tingin ko ito naman yung purpose nila. Kaya kahit fake document, altered document, gagawin nila. So, mga ka-clear, ito wala yan. Yan sa kopya, nahawak ko, ayan, at ito lahat yan dinagdag. Bakit kailangan idagdag yan? Kailangan nilang ilagay ang pangalan ni FL para makonect. Dito pumapasok ang katahimikan ni First Lady Lisa Marcos. Ano ang reaksyon ng Malacanang? Tahimik. Hindi nagpahayag si FL dahil sa isang payak na rason. Alam niya ang katotohanan. Hindi siya naalarma. Hindi siya naglabas ng statement sapagkat peke nga ang report. Peke ang naratibo at ngayon isa-isa nang lumilitaw ang ebidensya. Ano ang tunay na agenda? Sabi ng ilang netizens ay ginagawa nila ito para masiraan ang ating Pangulo. Pero malinaw sa pag-aanalisa, gusto nilang sirain ang kredibilidad ng unang ginang para masira ang Pangulo. Ginagamit nila ang peking dokumento, AI-generated na videos at peking balita para maninlang na ayon kay Attorney Claire na ito daw ay hindi freedom of the press, ito ay paninira. Kaya nga naman kung kaya nilang i-fake ang isang police report, ano pa kaya ang kanilang gagawin? Sa pagkatapos ng video, muling binigyang diin ni Attorney Claire, huwag ninyong tulugan ang inyong mga karapatan kung peke ang police report. Hindi lang reputasyon ang nilalason, kundi ang katotohanan. Sa gitna ng mga kaguluhan, kontrobersiya at peking ulat, ano ang ating masusumpungan? Sa mundong puno ng intriga at panlilinlang, may isang tinig na kailanman ay hindi nabahiran ng kasinungalingan. Ito ang tinig ng ating Panginoong Hesus, ang katotohanan mismo.
Juan 14 verse 6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa balitang tinalakay, ang di umano'y pagkakadetain ni First Lady Lisa Marcos batay sa isang peke at inalter na police report, makikita natin kung paano ang kasinungalingan ay kayang sirain ang pangalan, reputasyon at tiwala ng bayan. Subalit sa bawat peke, may isang tunay. Sa bawat liwanag na tinatabunan ng dilim, may isang tanglaw na kailanman ay hindi napapatay. Ito ang ating Panginoong Hesus. Siya ang daan sa panahon ng kaguluhan at kalituhan. Ang ating Panginoong Hesus ang tanging landas na hindi liko, hindi naliligaw. Siya ang katotohanan. Habang kumakalat ang fake news at kasinungalingan, ang ating Panginoong Hesus ang matibay na pundasyon ng totoong pag-asa. Siya rin ang buhay. Sa bawat paninira, sa bawat tangkang pagbagsak ng dangal ng iba, ang ating Panginoong Hesus ang nagbibigay ng bagong buhay, bagong pag-asa at bagong simulain. Kaya naman ang katanungan, kaibigan, sa gitna ng mga intriga at maling balita, si Jesus ba ang pinanghahawakan mong katotohanan? Kapag ikaw ay pinipintasan o pinaninirang puri, kanino ka tumatakbo? Sa social media o sa salita ng ating Panginoong Diyos? Tayo ba ay naging bahagi ng mga nagpapalaganap ng fake news o tayo ba ay tinig ng liwanag sa gitna ng dilim? Sa huli, ang totoo ay laging lalabas at ang katotohanan ay hindi lang impormasyon. Siya ay ang ating Diyos. Ang pangalan ay ang Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat ikaw ang katotohanan sa gitna ng panlilinlang. Patawarin niyo po kami kung minsan kami ay nadadala ng chismis, ng haka-haka at ng kasinungalingan ng mundo. Ituon niyo po ang aming mga mata sa iyong liwanag. Gawin niyo po kami mga tagapagdala ng iyong katotohanan, hindi para siraan ang iba, kundi upang ipahayag ang pag-ibig mo na nagbibigay buhay. Turuan niyo po kaming manindigan, hindi sa pangalan ng politika o personalidad, kundi sa pangalan mo na banal at makapangyarihan. Sa iyo po ang lahat ng papuri at karangalan, o aming Panginoong Diyos, magpakailanman. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.